Magandang umaga muli sa inyong lahat mga kapatid. Narito po muli tayo. Tayo po ay mag-aaral muli ng aklat po ng propesiya, ang aklat po ng last day events o sa huling kapanahunan. Alam niyo po mga kapatid, talaga namang tayo po ay nagdanais na patuloy po nating masubaybayan po ito. Kaya po ngayon, tayo po ay nasa kabanata 3 na. So bago po tayo magpasimula, tayo muna po ay hihiling ng pamamatnubay sa ating pag-aaral sa banal na Panginoon. Dakilang Diyos, samahan niyo po kami. Muli po kaming lumalapit po sa inyo. Tulungan niyo po kami na maunawaan po namin muli ang pag-aaral po na ito upang mas maging pakipakinabang po ito, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, ipaunawa niyo po sa amin upang mas maintindihan po namin ang mga salita sa pamamagitan ng aklat ng propesiya namin pong gagamitin. Samahan niyo po kami sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, bago po tayo tumalakay ng ating pong talakayin, ay makakapakinig muna po tayo ng tanging awit. The
Okay, marami pong salamat po sa tanging umawit. Ngayon po ang ating pong tatalakayin ay sa Kabanata 3, ang ating pong tinatalakay na aklat ay Last Day Events, mga kapatid. So sa Kabanata 3, ang pamagat po na ito ay kailan magkakaroon ng mga ito o papaano ito magkakaroon. Alam niyo po, ang mga alagad ay tinanong po ang ating Panginoong Diyos tungkol po sa kanyang pagbabalik. Sabi po doon ng Mateo 24, talatang 2, na sinalita po ng ating Panginoong Diyos, na sinalita po sa pagdinig po ng maraming tao. Ngunit nag-iisa po siya na si Peter, si Juan, si James at si Andres ay lumapit po habang po siya ay nakaupo sa bundok po ng Olibo. At ang sabi po ay ganito, sabihin mo sa amin, sabi nila, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? At ng wakas ng mundo. Alam niyo po, ang ating Panginoong Diyos ay sumagot. Sumagot po ng ganito sa kanya po mga alagad. Sa pamamagitan daw po ng paghihiwalay, nahiwalay ang pagkawasak po ng Jerusalem at ang mga dakilang araw ng kanya pong pagdating. Hinalo po nila ang paglalarawan ng dalawang pangyayari pong ito. Kung binuksan po niya sa kanya pong mga disipulo ang mga kaganapan sa hinaharap habang nakikita po nila, hindi po nila matiis ang paningin. Kaya nga po, sa awa po sa kanilang pinagsama po nila yung paglalarawan po ng dalawang dakilang krisis At naiwan po yung mga alagad na pag-aralan ang kahulugan po para po sa kanilang sarili. Sa oras po ng pagbabalik po ni Kristo, sabi po ay hindi kilalang. Marami daw pong tumatawag sa kanilang sarili na Adventist. Ay mga sa matagal po na oras, oras-oras na tinakda po upang dumating po ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang paulit-ulit na pagkakabigo ay nagkaroon po ng tinatawag na resulta. Ang tiyak na oras ng pagdating ng ating Panginoon ay hindi po ipinahayag, nalampas sa isipan ng mortal. Kahit nga po ang mga anghel na naglilingkod sa ating Panginoon ay pinahayag na hindi rin po nila alam, At kung ating titignan, mga kapatid, si Jesus sa pangalawang pagkakataon na may pangyayari sa dakilang kalwalatian, ang ilan na nakatakda ng isang oras, at kapag naipasa na, ang kanila pong mapangahas na espiritu ay hindi po tinatanggap ang pagsaway. Ngunit nagtakda po sila ng isa pa at iba pang oras. Ngunit maraming sunod-sunod ng pagkakabinggo ang naselyuhan sa kanila. Kaya nga po, mga kapatid, ipinapakita po doon sa pagkakataon po ngayon ay sa pagpapalapit po na tayo sa dakilang araw po ng ating Panginoong Diyos. Matutupad po yung mga palatandaan. At gayon pa man, ay wala pong tinatawag na mensahe upang sabihin sa amin natin, sa araw at sa oras, yung pagpapakita ng ating Panginoong Diyos. Maingat po na ikinukubli po ng Panginoon ito, sa bawat isa po sa atin. Lagi po tayong nasa kalagayan ng paghahanda para po sa pangalawang pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga daw po, hindi daw po natin alam yung eksakto, yung mensahe sa setting po ng oras. Kaya nga po, mga kapatid, ang Diyos po ay hindi po nagbibigay sa isang tao ng isang mensahe na ito na magiging 5 taon o 10 taon o 20 taon bago po matapos ang kasaysayan ng daigdig. Hindi po niya bibigyan ng anumang buhay na isang dahilan para maantalang paghahanda ng kanya pong pagpapakita. Wala po siyang sasabihin tulad po ng sinasabi ng hindi po tapat na mga lingkod. Ang sabi pa nga po ng aklat po ng Review and Herald, November 27, 1900, ang sabi po ay, ang aking Panginoon ay nag-antala sa kanyang pagdating, sapagkat ito ang humahantong sa walang ingat na pagpapabaya sa pagkakataon at privilege na ibinibigay upang maghanda tayo para sa dakilang araw na yun. So, kaya nga po, mga kapatid, mga kaibigan, ang setting po ng oras ay patungo po sa hindi po naniniwala. Alam naman po natin, marami pong tao ang talagang nagseset ng oras ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang mga oras na paulit-ulit na itinatakda, ang mundo po ay nasa mas nagpapasya na estado na hindi po naniniwala kaysa sa pagbabago po, patungkol po sa malapit na pagdating ng ating Panginoong Diyos.
Tinitignan po nila ang mga pagkabigo ng mga tagataguyod ng oras na may kasuklam-suklam, at dahil po ang mga tao ay dilinlang ng labis, sila po ay tumatalikod mula sa katotohanan na pinapatunayan ng salita ng Diyos na ang katapusan ng lahat ng mga bagay ay malapit na. So, nung kapanahunan po nila Ginang White, sa kanila pong kapanahunan, ay naunawaan po nila yon, no? Ang aklat po ng Daniel, tulad po ng nakatakdang oras, ay ipinapakita po na ang Panginoon ay darating sa loob ng 5 taon. Ngayon ay inaasahan na yung impression po na yon. So, sa kapanahunan po nila ay nagseset po sila ng oras. Ano po? Pero ang sabi pong ganon, sabi nga ay huwag hayaan ang ganyang mga puna. No? Kaya naman talaga, yun po yung mga puna nung kapanahunan po nila. At ang sabi pa, wala silang kabutihan, hinahangad daw po nila na hindi makukuha ng isang pagpabagong buhay sa anumang ganong kabatayan. Ngunit daw po, ipinapakita daw po nila yung pag-iingat sa bawat sandali na binabanggit. Na ang mga panatiko nung kapanahunan na yun ay hindi daw po kukuha ng anumang makukuha po nila, na lumilikha po ng isang kaguluhan at ang espiritu po ng Panginoong Diyos ay nalulungkot. Kaya nga daw po, nais po ng ating pong pag-aaral ng aklat po ng propesiya na huwag ilipat ang mga hilig po ng tao upang mapukaw. Kung saan daw po ay nakadadama ng damdamin na hindi po makontrol ng prinsipyo. Pakiramdaw daw po ay kailangan po nating bantayan sa lahat po ng tao, sapagkat si Satanas ay nagtatrabaho upang gawin ang kanyang lubos na upang maipahiwatig ang kanyang mga sining, mga aparato na magiging isang lakas upang makasama. Ano man daw po ang mga bagay na magpapasigla, makaagawa daw po ng isang kasiyahan sa isang malalim na batayan, ay dapat daw po matakot. Sapagkat ang reaksyon po ay tiyak na darating. Kaya nga po meron pong palaging mga mali at mga panatiko na paggalaw na ginagawa po ng tao sa simbahan na sinasabing pinamumunuan daw po ng Diyos. Yung pong tatakbo po bago po sila magpadala na magbibigay po ng araw ng petsa at para po sa ganap na hindi po nagaganap ng hula, natutuwa po yung kaaway na ginagawa po nila ito. Dahil po sa kanilang sunod-sunod na pagkakabigo, humahantong po ito sa maling linya, ay nagdudulot po ng pagkakalito at kawalan ng paniniwala. Kaya nga po, yung walang propesiya sa oras pa ng noong 1844, ano po, o yung tinatawag na 1844. Alam niyo po, malinaw na ipinapakita po na sinasabi po nung sa pulong po nila, nung kapanahunan po na yon, yung mga panatiko na mga partido ay ginawa po nilang gawain ng mga kalaban ng mga kaluluwa, na nasa kadiliman po sila. Sinabi nga po nila na mayroon pong mahusay na ilaw na pagsubok sa mga noong October 1844 na sinasabi daw po doon na sa publiko na ang Panginoong Diyos ay nalulugod na ipakita, no, sa kanila yung tiyak daw na oras na mensahe na ibinigay daw po ng Diyos mula pa noong 1844. Kaya nga po napili daw po nila yung ganung pong mensahe para maipakita po sa tao. Alam niyo po mga kapatid, ang mga maling posisyon ay isa sa paghihintay at panonood ng walang pagpapahayag ng oras upang makagambala sa pamamagitan ng paglapit ng mga panahon ng hula noong 1844. At ang oras po ng pagdating ng ating Panginoon, ano po, ito po ay nakasulat po sa manuscript release, page 270. Alam niyo po, ang sabi pa nga po ng SDA Bible Commentary, Volume 7, 971, ang sabi po ay ganito, ang mga tao ay hindi magkakaroon ng isa pang mensahe sa tiyak na oras matapos ang panahong ito na umaabot mula 1842 hanggang 1844. Walang tiyak na pagsusubaybay sa oras ng prophetical, ano po, yung prophetic, ang pinakamahabang pagkabihag ay umaabot daw po hanggang sa taglagas ng 1844. Ano po, yan po isang ayon po sa SDA Bible Commentary. Kaya nga po, inaasahan ni Ellen G. White ang pagbabalik ni Kristo sa kanyang araw nung kapanahunan na yon. Pero ipinakita, ang sabing ganon sa kanyang pong sulat, ipinakita ako sa kumpanya na naroon sa komperensya nung kapanahunan na yon. Kaya daw po sinabi daw po ng anghel, ano po, ang ilang pagkain para
para sa bulate ay ilang mga paksa sa 70 huling salot, mga ilang mabubuhay, mananatili sa lupa upang isalin sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Yan po ay matutunghayan po natin sa patotoo para po sa mga simbahan. Ano po? Page 131 hanggang 132. So, ipinapakita po dito, mga kapatid, dahil po ang oras ay maikli, dapat tayong magtrabaho ng may kasipagan, dobling enerhiya, no? Ang sabi pa nga po nila, nung kapanahunan po nila, yung kanila daw po mga anak ay hindi na daw po nilang pag-aaralin para po sa kolehiyo. Ano po? Hindi po talagang marunong magkaroon po ng mga anak sa kapanahunan po nila. Ang oras po ay maikli. Ang mga piligrong mga huling araw sa kapanahunan po nila, ang mga maliliit na bata ay higit po na mapupuksa po nito. Alam niyo po, sa panahong ito ng mundo, dahil po malapit na po ang eksena ng kasaysayan ng mundo at malapit na po tayo makapasok sa oras ng kaguluhan na hindi pa po noon at mas makakaunti pa po ang mga ipinapakita, no, kapwa lalaki at mga babae. Darating po ang oras, mga kapatid, hindi po ito malayo. At ang mga ilan sa atin po ngayon ay naniniwala ay mabubuhay sa lupa upang makita po yung pagpapapatnubay na mapapatunayan na maririnig ang tinig ng arkanghel at ang trumpeta ng Diyos na tumunog mula sa bundok ng kapatagan at dagat hanggang sa sukdulan ng bahagi po ng mundo. Alam niyo po, ang oras po ng pagsubok ay nasa atin lamang, sapagkat ang malakas na sigaw ng ikatlong anghel ay nagsisimula sa pagpapahayag ng katwiran po ng ating Panginoong Jesucristo, ang manunubos na nagpapatawad ng kasalanan. At ipinapakita pa rin po, mga kapatid, sa aklat na ating pong pag-aaral, ipinapaliwanag daw po yung delay. Ano po yung delay? Ano daw po yun? Ang sabi po ng Testimony, Volume 2, page 194, ang mahabang gabi ng kadiliman ay sinubukan, ngunit ang umaga ay ipinagliban sa awa, sapagkat kung darating ang guro ay marami ang matatagpuan na wala na. Ano po? Kung ating titignan, kung ang mga Adventista matapos ang malaking pagkakabigo sa 1844 ay mananatiling mahigpit ang kanilang pananampalataya at sumusunod na magkakaisa sa pangbungad na mapatunayan ng Diyos, tinatanggap ang mensahe ng ikatlong anghel at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagpapahayag nito sa mundo. Makikita po nila ang kaligtasan ng Diyos. Ang Panginoon ay gagawa ng malakas sa kanilang mga pagsisikap. Ang gawain ay makukumpleto at si Kristo ay darating bago ito upang matanggap ang kanyang mga tao sa kanilang gantimpala. Hindi po kalooban po ng Diyos na ang pagdating ni Kristo ay dapat na maantala. Sa loob daw po ng 40 taon, ang kawalan ng paniniwala, pagbulong, paghihimagsik at pagsasara ng sinaunang Israel mula sa lupain ng Kanaan, ang pareho pong mga kasalanan ay naaantala ang pagpasok po ng modernong Israel sa makalangit na Kanaan. Sa alinmang kaso ay wala pong kasalanan ang mga pangako po ng Diyos. Ito po ay kawalan ng pananalig. Ang pagiging makadiyos, hindi po pagpapakabanal at pagtatalo-talo sa mga nag-aangkin ng bayan po ng Panginoong Diyos na nagpapanatili po sa atin sa mundo pong ito ng kasalanan, kalungkutan sa loob ng maraming taon. Alam niyo po, kung ang iglesia po ng ating Panginoong Jesucristo ay nakagawa po niya ng itinatalagang gawain bilang inordinahan ng Panginoon. Ang buong mundo ay bago ito binalaan at ang Panginoong Hesus ay darating sa ating lupa na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Ano pa po? Ipinapakita din po dito sa aklat po na ito, ang mga pangako po ng Diyos ay kondisyonal. Ano daw po? Ang mga anghel ng Diyos sa kanilang mga mensahe, sa mga kalalakihan ay kumakatawan sa oras na napakaliit. Ano po? Kung ating titignan daw po dun sa Roma 13, 11, 12, Unang Korintos 7, 29, Unang Tesalonica 4, 15, Hebreo 10, 22 o 25, Santiago 5, 8, 9. Ano daw po? Sa gayon, ito po ay palaging ipinapakita po sa atin. Totoo na ang oras ay nagpapatuloy ng mas mahaba kaysa sa inaasahan po natin sa mga unang araw ng mensaheng ito. Ang ating pong tagapagligtas ay hindi po nagpapakita kaagad na inaasahan po natin. Ngunit nabigo po ang salita po ng Panginoon. Huwag daw pong kailanman. Dapat daw po alalahanin na ang pangako po
at pagbabanta po ng Diyos ay magkatulad na kondisyon. Sabi nga po ng Jeremias 18, maari pong manatili po tayo dito sa mundong ito dahil hindi po pagkakaugnay ng maraming taon. Tulad po ng ginawa po ng mga anak ni Israel, ngunit alang-alang kay Kristo. Ang kanyang mga tao ay hindi po dapat madagdagan ng kasalanan sa pamamagitan ng pagsingil po sa Diyos na may kahinatnan ng kanilang pong sariling maling pagkilos. Kaya nga po mga kapatid, kung ano po ang inaantay po ni Kristo, nag-aantay si Kristo mga kapatid, na may pagnanasa sa kanyang sarili, sa kanyang simbahan, sa kanyang sariling simbahan. Kapag ang katangian po ni Kristo ay ganap na muling makuha sa kanyang mga tao, at kung gayon siya po'y darating upang i-claim ang mga ito bilang kanya. Ito po isang privilege ng bawat Kristiyano. Hindi po lamang hanapin, kundi mapabilis ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ang lahat ng mga nagpapahayag ng kanya pong pangalan ay nagbubunga po ng kanyang kaluwalhatian, kung gaano po kabilis ang buong mundo upang itanim ang binhi ng Ebanghelyo, mabilis na ang huling dakilang pag-aani ay hinog. At darating si Kristo upang tipunin ang mahalagang butil. Sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng Ebanghelyo po sa mundo, ay nasa ating lakas na mapabilis ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Hindi po lamang nating hanapin, kundi mapadali po ang pagdating ng araw po ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, inilagay po niya ito sa ating kapangyarihan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Kanya upang wakasan ang sitwasyon na ito ng pagdurusa. At hindi lang po yun, yung isa pong hangganan ng pagbabata ng Diyos. Alam niyo po, ang sabi po ng Testimony, Volume 5, 208, sabi po ay ganito, sa hindi pagtukoy ng kawastuhan ay mananatili pa rin ang isang walang hanggan na account sa lahat ng mga bansa habang ang kanyang awa ay binibigyan ng mga tawag sa pagsisisi ng account po na ito, na mananatili ang bukas, ngunit kapag ang figura ay umabot sa isang tiyak na halaga na itinakda po ng Diyos, ang ministeryo ng kanya pong puot ay magsisimula. Mga kapatid, nag-iingat ang Diyos sa mga bansa. Ang mga numero ay lumalaki laban sa kanila, sa mga libro ng langit. At kung kailangang ito ay maging isang batas na pagkalabag sa unang araw ng sanglinggo, ay mapaparusahan. Kung gayon, ang kanilang tasa ay mapupuno. Ang Diyos ay patuloy na nakikipag-usap sa mga bansa. Kapag ang oras na ganap na dumating, na kasamaan ay mararating po ang nasasaad na hangganan ng awa po ng Diyos. Ang kanya pong pagtitiis ay titigil. Kapag natipon ng mga numero sa mga tala, ng talaan po ng langit, ay dapat po markahan ng kabuuan ng pagkakasala na kumpleto. Darating ang puot. Habang ang awa po ng Diyos ay nagtatagal ng matagal sa mga nagkakasala, mayroon pong isang limitasyon na higit po sa mga tao ay hindi po maaaring magpatuloy sa kasalanan kapag naabot na ang takdang iyon. Kung gayon, ang mga alok ng awa ay aalis. Ang paglilingkod sa paghahatol ay nagsisimula. Kaya nga po, darating ang panahon sa kanilang pandaraya, pagkabalisa, naaabot sa mga tao sa isang punto na hindi po papahintulutan sila ng Panginoon na malaman po nila na may limitasyon sa pagtitiis ni Jehovah. Alam niyo po mga kapatid, may hangganan na lampas na hindi naantala ang paghahatol ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Diyos. Kaya nga po halos naabot na ang transgression, ang hangganan po nito. Kaya nga po yung ang oras ay tatagal po ng kaunti pa hanggang sa mga naninirahan po sa lupa ay mapupuno po ang tasa ng kanilang kasamaan. At pagkatapos ay ang puot ng Diyos na matagal lang nadulas ay gigising ang lupaing ito, ilaw ay uminom ng tasa sa kanyang walang humpay na galit. Ang tasa po ng kasamaan ay halos napuno at ang pagbabalik ng hustisya ng Diyos ay malapit ng ibagsak sa nagkasala. Ang kasamaan ng mga naninirahan sa mundo
ay halos napuno na ang sukatan ng kanilang kasamaan. Ang daigdig na ito ay halos maabot na ang lugar kung saan pinapahintulutan ng Diyos ang gawaing kalooban po nito. Kaya nga po mga kapatid, ang transgression ay halos umabot na sa limitasyon po nito. Ang pagkakalito ay pupuno sa mundo. Ang isang malaking takot ay malapit nang dumating sa mga tao. Malapit na ang wakas. Kaya nga po, tayo po ay nakakaalam ng katotohanan ay dapat na maghanda para po sa malapit ng masira ang mundo bilang isang labis na sorpresa. Kaya po, dapat po nating itago ang dakilang araw ng Diyos bago ang ating kaisipan. Dapat po nating turuan ang ating sarili na mag-isip at manatili sa magandang tanawin ng paghuhusga bago po tayo. At pagkatapos po, habang pinapanatili po natin ang eksena sa dakilang araw po ng Diyos, sa harap po natin, kapag ang lahat ay ipapahayag, magkakaroon po ito ng epekto sa ating pagkatao. Isang kapatid na nagsasabi, sabi po doon sa sulat po ni Ginang White, no? Sabi niya, Sister White, sa palagay mo darating ang Panginoon sa 10 taon? Ano ang pagkakaiba nito sa iyo kung darating siya sa 2 o 4 o 10 taon? Aba, sabi niya, sa palagay ko ay ibang gagawin ko sa ilang mga bagay kaysa sa ginagawa ko ngayon. Kung alam kong darating ang Panginoon sa loob ng 10 taon. Anong gagawin mo? No? Sabi niya. At ang sabi niya pa, bakit? Sinabi niya, ibibenta ko ang aking ari-arian at simula maghahanap ng salita ng Diyos at susubukang babalaan ng mga tao at hihilingin silang maghanda sa kanilang sa pagdating ng ating Panginoon Diyos. At pakikiusapan ko ang Diyos na magiging handa ako na makilala siya. Pagkatapos, sinabi niya, kung alam mo na ang Panginoon na hindi pa darating sa loob ng 20 taon, kakaiba ang iyong pamumuhay. Sinabi niya nga, sa palagay ko, ang gagawin ko, sabi niya, na talagang yung makasariling expression siya, magkakaroon ng ibang buhay kung alam niya na ang kanyang Panginoon ay darating sa 10 taon. Sabi niya, aba, lumakad si Enoch kasama ang Diyos sa 300 years. Ito isang aral para po sa atin na dapat tayong lumakad sa Diyos araw-araw. Ano po? At hindi po tayo ligtas maliban kung naghihintay po tayo at manonood lamang. Alam niyo po, mga kapatid, yung iksiba ng oras, nawa po'y hindi po bigyan ng Panginoon ng pamamahinga, araw man o gabi. Sa mga taong walang pag-iingat at walang pag-iingat sa sanhi po ng gawain po ng Diyos, ang wakas po ay malapit na. Ito po ang nais po ng ating Panginoong Jesucristo na mapanatili natin bago po tayo. Ang iksi po ng oras, mga kapatid, kapag po tayo ay tatayo kasama ng mga tinubos sa dagat ng baso na may mga alpa, na mga ginto at mga korona ng kalwalatian at sa harap po ng mga walang hanggan na kawalang hanggang makikita po natin kung gaano kadali ang pag-aantay ng panahon ng pagsubok. Kaya nga po, sa pagkakataong ito mga kapatid, ipinapakita ng aklat po ng propesiya, sa aklat po na ating pinag-aaralan, yung mga kaganapan, yung mga naisin po ng Diyos. Kahit sa panahon nila Ginang White ay tinutukoy, sila ipinapakita nila na dapat po tayo maging handa. Ano po, hindi po natin kinakailangan na batid natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay darating na, tsaka pa lang po tayo maghahanda. Hindi po. Ang sabi po mga kapatid, araw-araw. Kaya sa umagang ito, sana po ang naging pag-aaral po natin ay nakita po natin ang isang pagpapaalala na araw-araw daw po dapat tayo maging handa. Araw-araw daw po, lagi po nating ibahagi ang salita pong ito. Lagi nating ibahagi ang pagdating ng ating Panginoong Diyos upang nang sa ganun, dumating man siya, bukas, sa susunod na araw, tayo po'y handa. Muli po mga kapatid, pagpalain po tayo ng Diyos habang inaantay po natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos sa huling kapanahunan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Salamat po sa patuloy po ninyong pamamatnubay po sa amin. Amin pong napag-aralan ang inyo pong salita. Ang inyo pong salita sa pamamagitan po ng hula. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na mas maunawaan pa po namin ito. Tulungan niyo po kami sa mga susunod po namin pag-aaral na mas
makilala po namin kayo ng lubos upang makita po namin sa kabila po ng inyo pong pagdating ay mahanda po kami. Hindi lang po kami, kundi yung aming po mga kaibigan. Salamat po Panginoon sa inyo pong pakikisalamuha sa aming pag-aaral sa pangalan po ni Jesus. Amen.